my beloved Boss Mike Cervera. Lagi ko to sinasabi, ay bay, mag-ano kayo, makiramdam kayo sa mga pinapanood ninyo. Eh bakit ho, mga kababayan? Eh kasi ho, yung mga yan, alam nyo na, mapanlin lang. Eh alam nyo naman eh, di ba? Si Banat Bay dati, eto, yan. Yan, oh. Harap ka rito. Harap ka. Yung pogi ka, harap ka. Yan. Oh, naka-side view. Oh, yan. Pangit pa rin. Oh, eto ang tao na to, eto yung dating binabatikos niya. Ngayon idol na idol. Humihimod na rin sa puwet niya. Oh. Ayan po, eto ho. Dati ho ha? Dati ho, medyo binabanatan niya to eh. Oh, nung naimbitahan na ito, at naging mga kababayan, nandoon na sa SMNI, bigla ng humahalik sa tumbong itong si Banat Bay. No, kita nyo? Humahalik na sa tumbong. Nino? Ni Kibuloy. Oh, pakinggan ninyo kung paano naman ito si Kibuloy. Oh. Paano naman ito magsalita magyabang. Pilipinas para ang bigas. 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Ganyan ang gagawin ko. Kita nyo mga kababayan, siya na may-ari ng sanlibutan, kaya ho kaya niya na mga kababayan, kaya niya na ho na gawing 5 piso yung bigas. Kita nyo po? Siguro hindi niya na makwenta yung dami ng pera niya na binigay nila Digong sa kanya. Yung mga pinatago nila Digong ng mga Duterte dito kay Kibuloy, mga kababayan, hindi niya na mabilang. Baka akala niya yun na yun eh. Baka akala niya sila na yung pinakamayaman sa mundo eh. Kaya sabi niya, gagawin niyang 5 pesos ang bigas. 5 pesos, 5 piso ang kilo ng bigas. Kita nyo, mga kababayan? Anong klaseng palilin lang yan? Abay, siguro naman. Tanong natin sa idol ko. Sino? Tanong natin kay Idol Marcoleta ba? Idol, alam mo ba to? Kaya ka ba sumama rito? Kaya ka ba sumama sa grupo nila kasi naniniwala ka na kaya niyang gawing 5 pesos ang bigas? Sa palagay niyo mga kababayan, tanong ko lang naman, naniniwala po ba kayo na naniwala sila rito? Kasi mga kababayan, kapag hindi tayo naniniwala sa tao, hindi naman tayo sasama eh. Naniniwala po kayo sa sinabi ko? Hindi po tayo sasama sa isang tao kung hindi tayo naniniwala sa kanya. Di po ba mga kababayan? Halimbawa po kayo, kayong mga marami dito. Hindi naman ho kayo manonood dito at pupunta at sasama rito kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ganun din po yon. Itong mga sumama sa grupo ni Digong at ni Kibuloy, mga kababayan, abay naniniwala sila rito. Di ba? Sabi ni, Kicks TV? Naniniwala ba yung idol natin dito? Diablo talaga ito si Gibbs kasi. Yun na nga eh. Diablo pala yun. Ba't sinasamahan ng ating idol? Pero siya daw may-ari na sanlibutan. Paano na kayo? Magiging sunod-sunuran na kayo rito? Naniwala na rin ba kayo na etong si Kibuloy ang may-ari na sanlibutan? Diba? Kasi iyon ang sinamahan ni Idol eh. Sinamahan ba naman ni Idol Marcoleta ko yan? Siyempre naniniwala siya dyan kaya sumama. Hindi siya sasama dyan kung hindi siya naniniwala na itong si Kibuloy ang daan. Patungo doon. Doon kay bro. Sinasabing ganun eh. Di ba? Napakasimple lang naman yung argumento. Sabi nung kaibigan natin, di naman siguro boss kasi nasa ayun na nga. Nasa kulungan na nga to. Ibig sabihin, dahil nasa kulungan, talagang may nagpapatunay na may nagawa talaga tong mga kasalanan. Diba? Pero ang tanong, bakit sinasamahan pa rin ito ng idol ko nakakatampo? Idol ko pa naman talaga si Marcoleta. Kaya ako nagtatampo.
Kasi ganun ho ako eh. Halimbawa ako, naniniwala ako kay Marcoleta eh. Kaya ako, sinasamahan ko siya dati. Ngayon mga kababayan, biglang nagbago. Sumama rito. Sino ba to? Abi, samut-sari ang kaso nito. Puro pinakamaraming kaso nito, pang-iiyut. Anong ginawa niya? Iniyut-iyut niya yung mga kababaihan, mga kababayan. At hindi lang basta-basta dahil mga minor de edad pa. Ayun niya na sa mga balita. Di ba? Grabe. Tapos pinaniniwalaan niyo to? Anong hindi sinamahan? Magkakasama Kicks TV sa litrato. Hindi mo ba nakikita yon yung magkakasama sila? Abay, iisa pa uniforme nila eh. Nangangahulugan na isang team lang sila. Isang team lang sila. Ibig sabihin, kung isang team, isa, magkakasama. Magkakagrupo. Magkakapangkat. Ganon. Diba? Kaya lang, tingnan nyo. Banggitin lang niya yung Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Kita nyo? Kaya siguro nagpapasalamat yung idol ko. Sabi ng idol ko, naniniwala na ako kay Kibuloy. May-ari na sanlibutan eh. Siya rin ho ang may-ari ng aming iglesia. Ganun ba yun? Picture lang ba yun? Pagka narinig ko na hindi niya pinagtanggol to, maniniwala ako. Ay, picture lang pala yun. Oy, Kibuloy, si Idol Marcoleta, ha, tanda mo, nakikipicture lang sa inyo. Hindi kasama yon. Kasi mga kababayan, tingnan nyo to. Tingnan nyo. Ano sabi rito? Pakinggan natin ulit. Anin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Ganyan ang gagawin ko. Kita nyo? Siya na daw may-ari ng sanlibutan. Kahit yung iglesia ni Cristo na kinaaniban ng idol ko at ng mga kaibigan ko, siya na rin ang may-ari nun. Kasama yun sa sanlibutan eh. Tayo siguro mga kababayan, magiging magiging mga hukbalahap eh. Tayo magiging guerrilla mga kababayan, lalabanan natin to eh. Bakit to kanyo? Hindi naman tayo naniniwala sa kanya eh. Pero mga kababayan, sabi ni RC, yung mga membro ng PADAPA, mga naniniwala sa kanya. Baka naniniwala kay Kibuloy na magbabago ang lahat sa pamagitan lang ng panalangin niya. Sasabihin ni Kibuloy, mananalo kayong lahat. Pagka nagbibilangan na at dihado tayo, sasabihin ko, stop. Hey, nako. I-stop niya yung eleksyon. Ganon, mga kababayan. Amoy kabayo, thank you naman. Di ba? Yan lang ho, mga kababayan. Ano pa, mga kababayan? Ganyan naman sila mga kababayan eh. Meron pa ba mga bago dyan sa mga style niyan? Si Digong lang, mga kababayan eh. Di ba? Kung ano-ano na lang sinasabi saan. Kung ano-ano na lang sinasabi sa kampanyahan. Panoorin nyo to. Philip Salvador. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Durog talaga ang babae. Kita nyo mga kababayan? Yun lang pala mga kababayan, kaya niya ginawang kandidato at pinulot niya si Philip Salvador habang nagdi-deliver ng suka. Habang nagdi-deliver ho ng suka, si Philip Salvador, mga kababayan, abay na panood daw ni Digong. Yung alin, mga kababayan? Yung kanyang sine. Pelikula yung Digong, hindi sine. Sa sine ka nanonood ng pelikula, magkaiba yung pelikula, sine. Sine, lugar yun, doon sa sinehan. Diba? Pelikula, yun yung panonoorin mo. Ngayon, nakita daw niya mga kababayan na abay, bilib na bilib daw si Digong. Kapag nanonood daw ng pelikula, pag niyayakap daw yung babae, talagang durog na durog eh. Ano ang pagkakaiba kay Kibuloy ni Digong? Mga kababayan, mangkanor na mangkanor eh. Diba? Mangkanor silang dalawa ni Kibuloy.
Eto, mga kababayan, Ang manyakis din. Manyakis din to eh. Ang daming iniyot-iyot na babae nito eh. Minor de edad, pinilit-pilit niya eh. Di ba? Manyakis. Pero yun yung mga kababayan, ano pagkakaiba nila ni Digong? Kita nyo, sa bunganga mismo galing ano ni Digong? Panood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikod. Kita nyo? Durog talaga ang babae. Durog daw talaga babae. Kahit kay Kibuloy, durog din eh. Di po ba? Kahit kay Kibuloy, durog din ang mga babae. Yan ho, iisa lang sila ng Kicks TV. Ito bang mga ganitong salitaan ni Digong? Ito bang salitaan ni Kibuloy? Naayon sa inyong inyong kautusan sa inyong reliyon sa INC? Yung ganitong mga ito, munting tini? Sang-ayon kaya? Ayon kaya? Ha? Ganito rin ba yung inyong wala naman akong ganyang narinig nung ako'y pumunta eh. Magaganda lahat yung sinasabi nila eh. Puro talaga tagos sa puso. Pero ito mga ito sinamahan ng idol ko eh. Grabe, no? Tapos nga ngayon may nagbalita pa. Yung anak daw ni Idol Marcoleta. Yung idol daw, may lumabas na gano'n. Yung idol, yung anak daw, grabe daw saka may ano daw. May ano daw di umano'y may kulasisi. Tama ba yon, Kicks TV? Totoo ba yung balita na yun? Yung anak daw ni Idol Marcoleta, may kulasisi daw Tumatakbo ngayong party list ng Sagip sa putikan? Sagip sa putikan, ganon? Happy Lola, thank you naman Amoy kabayo, thank you din. Ganun ba yun? Alaga, grupo ng mga Grupo ng mga mga kababayan. Mahilig sa kamunduhan. Mahilig sa bilat. Mahilig sa siguro yun ang sinasabi ni Kibuloy, Pagkatapos ng labasan, sasabihin niya, Lord, thank you sa heaven. Kaya lagi niya sinasabi, lagi siyang nakakarating sa heaven. Paano hindi makakarating? Ikaw ba naman ang yumut-yot ng mga minor de edad na magagandang babae? Hindi ka ba makakarating sa heaven? Heaven ng heaven yung gabi-gabi. Kababayan, gabi-gabi yun. Diba? Ayon sa kwento ng mga biktima, gabi-gabi umiikot yung yung mga pastoral niya. Pinapaligo, pinagsashampoo ng Palmolive Lavender. Pinagsusuot ng ng damit na manipis. Para kapag dinakma, abay, sapul na sapul. Inuuna yung dibdib. Tapos ayun na, mga kababayan. Nako, inumpisan na. Tanggalin, hubarin. Yun ang kwento nila Tatanggalin na kagad mga kababayan kahit na mapunit na't matanggal ang bitonis yung di bitonis, mga kababayan. Para mga kababayan, pag ginano, wasak agad Talagang lantad na agad yung talaga naman sino ba naman talaga naman? Minsan, alam nyo, sabihin nyo nang naiinggit kami. Oo! Pero pwede naman kasing gawin yon nang hindi ka namimwersa. Yun ang nakakainggit doon pag hindi mo pinipwersa yung babae. Pero kung pinipwersa mo, walang nakakainggit doon. Di po ba? Pero yung talagang may background music pa, sinasayawan kang gumagano, dahan-dahang tinatanggal ng ganyan, Naka, Diyos ko po! Di ba? Yun ang nakakainggit. Ako, wala akong pwersahan. Pusang loob, mga kababayan, pumapasok sa kwarto ko yung mga yan. Pag pumasok sa kwarto ko, talagang may tugtog na yung cellphone Sabing gano'n, Naku, narinig ko na careless whisper. Ganon dapat, Digong, huwag kang mamilit. Kaso pinipilit mo, pinipersa mo. Tulad ni Digong, siguro ito,
Sa sobrang kamanyakan din ni Digong, mga kababayan, kaya niya nasasabi to. Oh, Sa kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalitan. Durog talaga ang babae. kita nyo, no? Ang bastos ng bunganga, naging presidente yan. Sasabihin ba naman, durog ang babae. Oh, ako ho, nadudurog sa babae. Ako ho, ay naku, mga kababayan, grabe. Abay, magdamagan eh. Oh, sige po lang, mga isa na lang yan. Ako ho, magdamagan talaga eh. Kapag kaho ako, nahawakan na ng babae, wala na. Ayaw na akong bitawan hanggat hindi naging lupay-pay. Lupay-pay na ho ako, mga kababayan eh. Gumagawa pa ng paraan eh. Namimiss ko tuloy si Jan Angeles. Di po ba? Wala yun ito. Wala akong yan dalawa na yan, walang binatbat sa akin. Magkaiba ho kami ulitin ko, ako pinipilit. Ay, itanong nyo kay Banat Bay, alam niya yan. Tanong nyo kay Banat Bay, totoo ba? Si Mike Cervera pinipilit ng babae? Sabi nga nung mga dancer ko. Di ba mga kababayan? Sasabihin niyan, sabi nga daw ng mga dancer ko iba daw talaga yan malupit daw talaga ang karisma ibang klase. Sabihin nyo, maniwala kayo sa akin, sasagot yan. Sasabihin yan. Nakita mo yung mga dancer ko, naku, talaga naman. Yan lagi po kami bitig, Mike Cervera na Mike Cervera. Kaya nga, hindi na ako bago dyan sa pangalan na yan Mike Cervera. Nako! Oo, minsan, nabaliw yung ko dyan. Nabaliw yung ko dyan Oo, kahit na may kasama babae sa kwarto, biro mo. Talagang pinatawad pa Nahuli na yan, may kasama babae sa kwarto Wala, pinalagpas. Oo. Kita nyo mga kababayan Hoy, joke ko lang yun Pero tanungin nyo rin. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.